Mga ka-express, isang mainit na balita naman ang gumulanta ngayon sa mundo ng Philippine basketball. Habang papalapit na ang FIBA Asia Cup, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng mga basketball fans, Gilas Pilipinas. At ngayon may posible na magharap muli ang Gilas laban sa powerhouse teams sa Asia tulad ng Japan at Korea. At hindi maiwasang mag-init ang diskusyon online. Pero teka lang, may mas malaking twist sa kwentong ito. Ayaw daw ni Coach Tim Cone ng tune-up games. Oo mga ka-express, you heard it right. Sa kabila ng napakalaking hype sa potential tune-up game laban sa Japan, tila hindi kumbensido si Coach Tim Cone na kailangan pa ito. Pero bago natin himayin kung bakit, balikan muna natin kung bakit napaka-exciting ng matchup na ito. So isipin mo ito, Kai Sotto, AJ Edo at Dwight Ramos, mga batang haligi ng Gilas, ay magtatapat laban sa kanilang mga ka-teammates at rivals sa Japan B-League. Hindi ba't exciting makita na magkalaban na ngayon ang magkakampi dati sa isang liga? Si Dwight Ramos, matagal nang kinilala sa Japan dahil sa kanyang consistency at basketball IQ. At si AJ Edo naman ang defensive anchor na kinatatakutan sa loob ng paint. At si Kai Sotto, ang batang higante ng Pilipinas na ngayon ay isa sa mga star players ng Yokohama B Crusaders. Pero ang mas nakakakilig, ang posibilidad na makaharap ng Gilas ang NBA caliber players ng Japan tulad ni Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers at Yuta Watanabe ng Memphis Grizzlies. At ang Japanese phenom na si Yuki Kawamura na hindi lang teammate ni Kai kundi isa sa pinaka-namumukod-tangin na point guards ngayon sa Japan. So mga ka-express, kung mangyayari nga ito sa Pilipinas, imagine mo lang, Araneta Coliseum o MOA Arena na puno-puno ng sigawan at hiyawan. Walang upuan ang matitirang bakante, pati scalper, baka maubusan ng tickets. Well, this is not just a tune-up game. It is a dream game for fans, a clash between Asian titans and a battle of pride. Pero ito nga ang twist sa ating kwento. May balitang nagre-request daw ang Japan ng friendly match kontra Gilas bago ang FIBA Asia Cup. Sa una, parang simpleng balita lang, pero nang lumabas na si Coach Tim Cone mismo na tila ayaw nang ituloy ang tune-up game na ito, doon nagsimulang uminit ang usapan. Bakit kaya? Ayon sa mga malalapit kay Coach Tim, gusto raw niyang gamitin ang mga natitirang buwan hindi sa friendly games, kundi sa solid preparation ng core players. Sa kanyang pananaw, mas makabubuti pa raw ang focus sa system, chemistry at disiplina ng team kaysa makipaglaro lang para sa exposure. Para sa kanya, hindi na ito panahon para sa testing, kundi panahon para sa pagsasanay na may direksyon. Pero mga ka-express, hindi lahat ay sang-ayon. Sa social media, bumuhos ang comments, memes at bash. Marami ang nagsasabing kailangan ng Gilas ng actual game experience, lalo na kung makakalaban nila ang mga elite Asian teams. Paano mo masusukat ang Gilas kung walang kalaban? Yan ang isa sa mga madalas na tanong ng mga fans. At dito na papasok ang isa pang issue. Ang hindi pagdagdag kay Renz Abando sa lineup. Alam naman natin kung gaano kapaborito si Abando ng fans. Mula sa kanyang explosive dunks, alley-oop finishes, acrobatic layups, hanggang sa chase down blocks na parang pang NBA. Lahat niyan ipinakita niya noong FIBA World Cup. Sa katunayan, marami ang nagsasabing si Renz Abando raw ang X-factor ng Gilas ng kampanya nila noon. Kaya't nang ilabas ang official Gilas lineup na wala ang pangalan ni Renz Abando, daing at gulat ang narinig mula sa sambayan ng basketball fans. Nasaan si Abando? Bakit wala si Renz? Coach Tim, bakit? Mga tanong na umalingaw sa bawat comment section ng sports pages at forums. Pero sa kabila ng lahat ng batikos, hindi natinag si Coach Tim. Nanindigan siya sa kanyang plano at sa halip na mag-react sa bashers, mas pinili niyang manahimik
at mag-focus sa kanyang strategy. Ayon sa ilang sources, gusto ni Coach Tim Cone na buuin ang pinakamalakas at pinakabalance na team kahit na ito ay nangangahulugang hindi makakasama ang ilan sa fan favorites. Pero mga ka-express, huwag tayong mawala ng pag-asa. May mga usap-usapan din na hindi pa final ang lineup at maaaring magkaroon ng tweaks depende sa performance ng player during training camp. So ibig sabihin, may pag-asa pa si Renz Abando at iba pang gustong makapasok sa final roster. Ngayon bumalik tayo sa Japan tune-up issue. Kung sakaling magbago ang isip ni Coach Tim Cone at ituloy nga ang laban kontra Japan, ano kaya ang magiging epekto nito sa team? For one, malaking bagay ito sa paghasa ng chemistry ng players. Mararanasan nila ang pressure ng actual game, makikita ang strength and weaknesses ng sistema nila, at higit sa lahat, maboost ang confidence ng team. Pangalawa, it is a huge opportunity para sa mga bagitong players na may pakita ang gilas nila on an international level. Malay mo, baka sa tune-up game pa lang, may umusbong na bagong star ng gilas, parang si Jimmy Alapag dati o si Jason Castro na nagsimulang umingay sa mga friendly matches. At pangatlo, para sa mga fans, para sa mga ka-express natin sa bawat sulok ng mundo, isang napakalaking regalo ito. Matagal-tagal na rin tayong gutom sa high-level basketball na talagang mapapawaw ka sa bawat possession, lalo na kung live itong mapapanood sa Pilipinas. Pero at the end of the day, ang pinaka-importante ay ang paghahanda. Alam natin na si Coach Tim ay hindi basta-basta. May dahilan siya kung bakit hindi siya excited sa mga friendly games. Isa siyang coach na may napatunayan na champion sa PBA, leader sa SEA Games, at ngayon, helmsman sa pinakamahalagang national team sa bansa. Sa kabila ng lahat ng usapin mula sa posibilidad ng tune-up game kontra Japan hanggang sa controversial na line-up decisions ni Coach Tim, isang bagay ang malinaw. Ang pagmamahal ng mga Pinoy sa gilas ay hindi matitinag sa bawat sigaw ng fans, sa bawat komentong nagtatanong kung bakit wala si Renz Abando, at sa bawat haka-haka tungkol sa sistema ni Coach Tim, naroon ang isang layunin. Makitang muli ang gilas na lumalaban at magwawagi para sa bayan. Minsan ang mga desisyon ay hindi popular, pero kung ang dulo nito ay mas matatag na kupunan, baka naman tama si Coach Tim na minsan ang katahimikan at focus ang susi sa tagumpay. Alamin natin kung may pagbabago nga ba sa line-up ng gilas. Babalik ba si Renz Abando? Matutuloy ba ang laban kontra Japan? At anong susunod sa hakbang ni Coach Tim Cone? At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.